Welcome po sa Jesus the Anointed One Church. Sa mga nanonood online, welcome po. Ako nga pala po si Pastor Fini Plata, which is kitang-kita nyo dito nakasulat. Pastor Fini Plata, ako po ang senior pastor dito sa JA1 Church. And masaya po kami nandito tayo. We don't talk about religion kasi alam natin ang religion ay pinaghihiwalay lamang tayo. Pinag-uusapan natin ay relasyon kay Jesus. Amen! Palakpakan muli natin si Lord! Sabihin mo sa iyong katabi, ang ganda, ang gwapo mo ngayon. Ngayon lang, sabihin mo, ngayon lang. Ngayon lang. Hindi naman. Araw-araw, sabihin mo sa katabi mo, ang ganda mo araw-araw, ang pogi mo araw-araw. Ang ganda mo araw-araw, ang pogi mo araw-araw. Amuyin mo yung katabi mo, sabihin mo, amoy Diyos ka. Ibig sabihin, malapit sa araw. Yan. Welcome na welcome po. Masaya ulit tayo pag Sunday. Ang saya't nakikita-kita muli tayo. Ang saya kaya yung makikita muli ang mga kasama mo sa church, lalo na't mga pogi at mga magaganda. Ano? Amen. Nakakaumay minsan kapag nakikita mo yun na lamang ng yun. Pero ang saya kapag lagi mong kasama, kapiling mo lagi ang mga kapwa mo anak ng Diyos. Amen. Palakpakan muli natin si Lord. At tumayo na muli tayo ngayon. Ang ating theme ay Agosto. Sabihin nyo nga, Agosto. Ibig sabihin, may pagpapalang Agos-Agos. Sabihin nyo, pagpapalang Agos-Agos. At ideklara natin ang ating calling verse, Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And declare natin ang ating kultura kung sino tayo. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. Not extreme. Yay! At wag kayong munang uupo. May mga first-timer ba ngayon? Kung first time mo nakita yan, lapitan mo, i-high five mo, kamayan mo at sabihin mo, ang welcome na welcome ka dito. Kami first time, may marami pang first time dito. Yeah, welcome po. Taas ang kamay ng mga first time. Yan, meron bang? Ay, meron din for first time. Ay, welcome po, welcome po, welcome po. Pwede na kayong maupo. Yan. Sino po dito mahilig? Sino dito yung gusto lagi malinis ang kanilang bahay? Sa amin po, sa aming mag-asawa, si Pastora Rocky po yung ganon. Gusto niya lagi malinis ang bahay. Yung pag may kalat, dapat shoot sa basurahan agad. Yan. Ako po, nung naglilinis po ako ng bahay, may pumasok sa isip ko, ako na may close kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, close naman ako sa iyo. Sabi ko, Lord, ako naman po ay tagal na naglilingkod. Ako na may anak mo. Ako'y mahal mo. Ako ay hindi naman sa pagmamayabang, pero madami na po ako nagawa sa kaharian mo. Ang sabi ko, Lord, katagal na ako'y napapagod din. Ako'y pagod na rin, Lord. Lord, sa tingin ko, deserve ko po na ako ay pagpalain. Lord, deserve ko ng bagong iPhone 15 Pro Max. O kaya ng bagong Google Pixel 7a Pro. O kaya ng bagong laptop. Lord, deserve ko naman na pagpalain. Kung isipin mo may point, ang kapal na mukha ko, hihiling ako sa Lord. Na parang ako ba'y deserving? Ako ba'y karapat dapat humingi? Pero nga pala, naalala ko ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos, kundi ang ating Diyos ay isang good Father. Ang ating Diyos ay isang mabuting Ama. Amen. At sabi nga sa kanyang salita, isang mabuting Ama, kung ang kanyang anak ay humingi ng tinapay, ibibigay niya ba ay bato? Kung ang isang anak humingi sa mabuting Ama, humingi siya ng isda, ang ibibigay niya ba ay ahas? Hindi.
ibibigay sa iyo ng Diyos ay the best. Amen. Dahil ang ating Diyos ay mabuting Ama. At lahat din ng pangako niya ay yes at amen. Sabihin niyo nga, yes and amen. Taas ng kamay ng feel niya, taas ang kamay, feel niya, deserve niya good things in life. Taas ang kamay, sa tingin niya, ayoko na pong sa tunay po lang, tagal ko na nagtatrabaho, gusto ko naman po maalwan ng buhay, gusto ko pong makapagpatayo ng sariling bahay, amen? O kaya, Lord, deserve ko po, gusto ko pong makapalang aking bank account, gusto ko po ang aking GCash hindi nababa ng 50,000, amen? Deserve ko rin po sana na kumain sa restaurant na hindi ko, pag tinignan ko ang bill, ay magkano po ang bill? 3,800 card. Yung parang ang sarap ng ganon. Sino gusto yung ganon? Di ba? Ang sarap ng ganon. Hindi mo iniisip yung mga bayarin. Ang sarap din mag-travel. Yung once in a while, pupunta kayo sa Singapore. Di ba? Parang ang sarap mag-travel. At minsan, nasa isip din natin, Lord, deserve ko naman din ng isang masaya at healthy na relationship. Di ba? Amen? Tama? Parang deserve naman din natin maging masaya dun sa kapartner na binigay at ibibigay na Lord sa atin. Di ba? Sinong gusto yung ganon? Konti lang. At minsan deserve din natin na hindi, Lord, sa tingin ko naman deserving ko na hindi ako saktan. Ano? Sana Lord, bigyan mo naman ako nung hindi ako sasaktan. Di ba? Hindi yung kung sino-sino lamang ang nandyan. Sabi na Lord sa'yo, ikaw Ikaw Alam niyo, sabi sa Bible, nakita ko po itong aking lumang Bible. Sa sobrang luma, alam ba't ito'y ganto-ganto? Di syempre, kapag ako ay may problema, ako'y naiiyamot, lahat ng emotions ko, dito ako nasangguni sa salita ng Diyos. Sobrang, daming guhit, daming iyak ko po dito. At ito nga pala yung aking Bible na talagang malapit na malapit sa akin. Buksan po natin ating mga Bible sa 2 Corinthians 8 verse 9. So mga walang Bible, ibenta nyo ang buhay nyo, bumili kayo ng Bible. O kaya yung sa phones nyo, highlight nyo po ito. 2 Corinthians 8 verse 9. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes, He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Sa Tagalog, basahin naman natin ang Tagalog. Sa Tagalog, basahin natin. 1, 2, 3, go. Sapagkat alam naman ninyo ang biyaya, sabihin nyo biyaya, ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na dahil na mayaman siya doon sa langit, mayaman si Jesus sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo. Alang-alang para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo. Sabihin mo, para sa akin. Ito maganda doon. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Mayaman si Jesus doon. Siya may-ari ng langit at lupa, universe, bawat planeta sa buong universe. Siya may-ari ng mga alien na nadapo dito sa earth. Sobrang yaman niya, pero pinili niya maging mahirap kagaya natin. Naging tao din siya. Nagkatawan tao siya. Para sa kanyang kayaman, para lamang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay ikaw at ako, ay tayong lahat ay maging mayaman. Lahat tayo dito ay pinangarap nating maging mayaman. Amen. May series tayo last year, yung It Is Well. Pinag-usapan natin yung kayamanan ng physical, kayamanan emosyonal, kayamanan mental. Pero itong Agosto, pag-usapan lang natin ay kayamanang pinansyal. At deserving kang maging mayaman. Sabihin mo sa 10 tao, deserve mong maging mayaman. 10 tao ha. Ideklara mo, deserve mong maging mapera. Deserve mong maging mayaman. Sabihin mo, deserve mong ilibre mo ako mamaya.
Deserve mo, pakainin mo mamaya ako sa mang inasal. Ayan. Deserve. Deserve. Naniniwala ba kayo na deserve nyo? Sabi sa verse, pamamagitan ng kanyang kahirapan ay tayo maging mayaman. Ay lugi naman kung si Jesus ay naging mahirap tas hindi tayo mayaman. Lugi sa kanya, diga? Kaya gusto ni Jesus, tayo ay maging mayaman. At dahil doon, deserving tayo. Ang title ng aking pag-uusapan ngayong unang week ng ating series ng Agosto ay Deserving ng Pagpapala. Deserving ng pagpapala. Let's close our eyes, bow down our heads. Let's pray. Lord, salamat po Panginoon dahil deserving kami ng pagpapala. Salamat po Panginoon dahil karapat dapat kaming mahalin, pagpalain mo. Hinihingim na namin, samahan mo kami, pagpalain mo kami. Buksan mo muna ang aming puso't isipan at ipaunawa sa amin na dahil sa biyaya mo lang, mahal mo kami at deserving mo na pagpalain kami pinansyal. Salamat po aming Ama. In Jesus' name, Amen. Palakpakan muli natin ang Lord. Nagpe-pray ako, na-distract ako, may poging dumating, naka-shades. Okay. Deserving ka ng masaya. Next. Deserving ka ng masaya at masaganang pagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, deserving ka ng masaya at masaganang pagpapala. Alam mo ba, gusto ng Diyos na maging mayaman, masagana tayo sa bawat aspeto ng buhay natin. Sa mundong ito, may pagsubok, may kahirapan, may persecution, may problema, may kakaibang sitwasyon. But still, deserving tayo na pagpalain ng Diyos. At nagsisimula yan kung naniniwala ka na deserving ka. Taas sa kamay ng naniniwala na deserving siya ng masaya at masaganang pagpapala. Pwede ba itaas mo kamay mo? At sabihin mo, Lord, deserving ako sa biyaya mo. Sabi po sa Proverbs 10:22, buksan ulit natin. Sa ulo ko pala yan. Proverbs 10:22, sabi doon sa English, the blessings of the Lord makes a person rich and He adds no sorrows in it. Sa Tagalog, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Sabihin nyo, nagpapayaman. Ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Guys, may upuan pa sa balcony. Pwede kayong kumuha. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. At hindi nagdadagdag ng mga kalungkutan. Last week po, namatay ang mother ng ating mahal na Mayora Janet. At kung nakapunta po kayo sa bahay nila sa Nangkaan, doon sa Burol, makikita nyo ang daming nagmamahal sa kanila. Ang daming nakapark lagi sa sakyan sa labas, tabing kalsada, at ang daming bulaklak na nakikiramay. From ganito, from ganyan, mga bigating tao, mga gobernador, mga politiko, mga sundalo, mga organization, ang daming nakikiramay, ang daming nagmamahal. At kung makikita nyo, napaka-bless ng ating Mayora. Pero yung sa sitwasyon nyo na namatay ang iyong ina, ang iyong mahal na mahal sa buhay, nung pinag-pray ko si Mayora, kita ko yung kanyang lungkot at dalamhati kasi yung pinakaminamahal niya ay nawala. Siguro ganun tayo, pag tayo ay kinuhanan ng Lord ng mahal sa buhay, kahit gaano tayo kayaman, kahit anuman dami ng ating ari-arian, kahit ang taas ng ating posisyon, kung tayo ay malungkot, handa nating ipagpalit lahat ng bagay na yon para mawala lamang yung kalungkutan. Diba? Kaya maraming tao dyan yung superficial o fake, yung superficial yung pagpapala. Kita mo pinost nila sa Facebook, kita nila pinost nila sa social media na nakapag-travel, ang ganda ng bagong profile pic. Alam mo yon? Kita mo siya, ang ganda ng bagong profile pic, parang nagpakilay ito. Di ba? Tapos kita mo siya, may bebe sa profile pic, parang ang saya. Tapos makikita mo post nila, yung mag-anak nila, buong pamilya nag-travel, nagpuntang Cebu. O kaya'y nag-outing sa beach, ang saya-saya naman nila. Sana all, di ba?
Minsan makikita natin, uy, ang saya naman nila. Nag-champion sila, ang saya naman nila. Ganung bagay. O kaya, uy, nakagraduate siya, ang saya naman niya, di ba? Nakapag-travel na, tapos minsan yung nakain sa nagsasamgyup, tapos naka-milk tea. Para makikita natin, uy, yaman naman ito. Ang blessed naman ito. Di ba? Pero alam nyo, minsan, at kalimitan, yung nakikita natin sa ibang tao sa social media, superficial lang yan. O sa tunay, pangharap lang yan. Pang-front lang yan. Pero deep inside, di natin alam. Minsan, ang saya nila kumain, pero pag uwi sa kanila, nag-aaway yung mag-asawa. O kaya, nagpo-post lamang para makita na ibang tao na siya'y blessed pero wala na palang pera, baon sa utang, yung mga ganong bagay. Ang tunay na mayaman tao, base sa verse na yan, ay yung ikaw ay pinayaman ng Diyos. Ang tawag sa mga ganong tao ay rich person pero hindi blessed na person. Ang tawag sa mga ganong tao ay mayaman pero hindi pinagpala. Ang blessing ng Lord ay kayamanan na walang dalang kalungkutan. Kanino yon? Gusto ko po, magkaroon tayo ng mindset na tayo ay deserving ng pagpapala na walang dalang kalungkutan. Huwag tayong pagpalain pero may kapalit. Ang dami nga nating pera, ang dami ng ating ari-arian, pero malungkot tayo sa relasyon natin. Sa kapwa, lagi tayo may kagalit. O kaya ang dami-dami nating pera, may sakit naman tayo na hindi kayang pagalingin ng doktor yung sakit natin. Amen. Ang tunay na pagpapala ng Lord ay mayaman tayo financially at hindi ka malungkot. At I want everyone to have a mindset na hindi sa ating sariling lakas, sa sariling talino, sa sariling talento, sa sariling sipag, kundi makukuha lang natin yon sa habag at biyaya ng Diyos. Palakpakan mo naman ang Diyos natin. And I believe ikaw, tumingin muna kayo sa akin, walang titingin sa cellphone, deserving ka ng blessing na may masayang pamilya. Deserving ka ng blessing kasama ang malusog na pangangatawan. Deserving tayo ng blessing na walang utang na isipin. Amen. And deserving tayo ng good life. Si King Solomon, yung anak ni Haring David, siya ang pinakamayaman, pinaka-influential, at sama-sama na yon, pinakamayaman, pinaka-influential, pinakamatalinong tao na nabuhay. Na ang isang balabal daw niya ay kung halaga ngayon $1 trillion. Isang balabal lang yon. At sobrang talino niya, sa panahon niya, sobrang talino niya na ipagsama-sama mo mga talino ni na Mark Zuckerberg, ni na Elon Musk, ni Stephen Hawking, pagsama-samahin mo, wala pa rin kwenta kumpara sa talino ni Haring Solomon. At sobrang may impluwensya niya na ang bawat hari sa buong mundo napunta pa sa Israel para magtanong sa kanya. Ganun ka-impluwensya si Solomon. At may sinabi siya. May sinabi siya, nasa kanya na ang lahat. Daig pa niya si Daniel Padilla, na kay Haring Solomon na ang lahat. At may sinabi siya na isang quote kung bakit tayo ay deserving na pagpalain. Na-enjoy ang ating buhay. Ecclesiastes 5, verse, ito pala, English yun. Ecclesiastes 5, verse 19. Basahin ko lang ha. Sabi doon, and it is a good thing to receive wealth. Okay, it's a good thing na kumuha ka ng kayamanang pera, pinansyal. It is a good thing to receive wealth from God and a good health to enjoy it. It is a good thing daw na pagpalain tayo ng Diyos, pinansyali at may malusog na pangangatawan. To enjoy your work and accept your lot in life. This is indeed a gift from God. Gusto ng regalo ng Diyos na tayo ay tanggapin natin yung deserve ng ating paghihirap, ng ating pagpapagal sa trabaho. Gusto ng Diyos, tanggapin natin yung regalo niya through our hard work. At gusto ng Diyos, maranasin natin ang good wealth and good health. Ideklara mo sa katabi mo, good health. Sa isa mong katabi, good health. Good wealth and good health. Hindi tunay
Yung nakontra sa sinasabi nilang prosperity gospel na bilang Kristiyano ka, hindi ka looban ng Diyos na hindi ka yumaman. Hindi po tunay yun. Kasi ang gospel, ang salita ng Diyos, ito mismo yung prosperity itself. And right believing equals right living. Kung ano yung paniniwala mo, yun ang mangyayari. Kung naniniwala ka na, ay ganito na ako habang buhay, ay ganyan nga mangyayari sa'yo. Pero kung ang paniniwala mo, Lord, deserving ako dahil mabuti kang Diyos at mahal mo ako, dun kapag papalain higit-higit ng Diyos. Amen po ba? Amen. Deserving ka. Sabihin mo nga, deserving ako. Dahil sa biyaya. At dahil deserving ka, ano man yung deserve nating gawin. Next po, deserving ka na pagpalain ng Diyos through returning the tithe. So, pagbabalik ng ikabo. Alam nyo po ba, pribilehiyo, sabihin nyo, pribilehiyo. It's a privilege na ibalik ang dapat sa Lord. Di ba alam natin na sikreto? Yung ikapo, yung ating 10% ng ating bao, ng ating kita, pag ibinalik natin sa Lord, yun yung sikreto para buksan ng Diyos ang pintuan, ang bintana, ang blinds ng kalangitan para tayo pagpalain. Ang concept ng tithes ay hindi generosity. Ang concept ng ikapo ay ginagalang mo at honest tayo sa Lord. Sino nakakilala kay Kuya RM? Yung life group ko na mabait. Yung pogi, nawala dito. Kala ko pupunta. Si Kuya RM mo, life group ko siya dati pa, tagal na, 10 years ago pa. Nung kagaya nyo, siya po'y graduate ng electrical engineering 10 years ago. Siyempre, expectant siya. Nakapasa sa board, engineer na ako. Nag-expect siya ng magandang sahod, maganda agad buhay, magandang work. Pero hindi siya nakapunta agad sa isang magandang work. At nung siya ay walang mahanap na work, chat ko yun, oy, may life group tayo. Pupuntahin sa bahay, naiyak. Hindi love life. Napuntahin sa bahay, naiyak, kasi hihingi pa daw siya ng pamasahe, 20 pesos. Ay siya'y engineer. Siyempre, taas sa expectation, engineer eh. Tapos wala ang trabaho. Sasabihin sa kanya, hanggang ganyan ka nagalaan. Abay kilos. Hihingi pa yun ng 20 at naiyak pa. Pastor, ako na may... Naiyak pa yun. Pero alam nyo, alam kasi natin yung concept ng pagbabalik ng ikapo. Amen. Kahit nakakuha siya ng maliit na sahod noon, maliit na sahod. At kahit maliit na sahod, maliit ang kita, binabalik niya. Hindi ibinibigay ang term ha, binabalik. Binabalik pa rin niya sa Lord yung 10%. Nasa kanya naman. Binabalik niya sa Lord yon. Naging faithful siya kahit konti talaga. Nagkaroon siya ng mas better na trabaho. At nung nagkaroon siya ng mas better na trabaho, nagkaroon pa rin siya ng mas better na trabaho. Hanggang sa ngayon, nagtatrabaho siya sa isang magandang kumpanya sa Pierre, sa Batangas. Kasi napanatili, pinagpala siya ng lubos kasi patuloy niyang binabalik yung sa Lord at yun yung ikapo. Sabi nga dito sa Malakay 3:10, alam nyo na yun, pero buksan natin. Doon ko basahin. Next nga. Basahin natin. Sabi sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo. Sabihin nyo, buong buo. Ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matagunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako. Sabihin nyo nga, subukin nyo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi, subukin mo si Lord. Subukin nyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana, ang mga pinto ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Pwede pala subukin ng Diyos. Pwede palang tanungin ng Lord, Lord, binalik ko sa inyo. Yun ang usapan. Bilhin nyo nga ako ng bagong iPhone 14 Pro Max. Pwede mo pala subukin ng Lord. Ang isang mabuting Diyos kapag sinubok, ano kayang gagawin niya? Lord, kita mo ang sitwasyon ko, may nangaaway sa akin, patayin mo ay mali yun.
May kakaiba akong sitwasyon, kailangan ko ng pambayad ng ganito. Sasabihin ko sa inyo, daming proven na kung kailan nangangailangan, nagbigay ang Lord. Mahirap ibalik ang ikapo. Mahirap talaga. Pero mas mahirap hindi balikan ng Lord. Amen. When God withholds, we go bankrupt. Ang konsepto po natin ay sinabi sa Bible na kung ano ang iyong tinanim, yun ang aanihin. Kung nagtanim tayo ng pagdadamot, ng pagnanakaw sa Diyos, nagtanim tayo ng pagdadamot sa Diyos, sa tingin mo, ano ang aanihin mo galing sa Diyos? Ano kaya? Diba? So, deserve natin ang pagpalain kasi binabalik natin ang kay Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, deserve mo. Deserve mo at may opportunity ka. At isa pang deserving mo, ay deserving ka na maging generous. Taas ang kamay ng generous. Taas ang kamay ng curry. Alam niyo yung curry? Alam niyo yung curry? Yung kukuritin dahil curry. Sobrang curry. Kapag nakain kayo sa restaurant, pag dumating ang bilyan, curry. Alam mo, deserving mo na maging generous. Deserving mo, sabihin mo sa katabi mo, alam mo, deserving ka. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, deserving ka na ilibre kita mamaya. Oo nga. Sabihin mo to sa isang katabi, alam mo, deserving ka? Sabihin, tatamnan kita mamaya. Lord, i-convict nyo sila kung magkano ibibigay nila sa katabi nila. Amen. Okay. Ano nga sabi sa Bible? It is better to give than to receive. Mas pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya sobrang blessed mo kasi ikaw ay mapagbigay. Amen. Swerte mo, blessed ka, pinagpala ka kasi ililibre mo yung katabi mo mamaya. Swerte ka kasi kung nandito magulang mo, bibigyan mo ng pera mamaya. Alam nyo ba, ang isang mabuting ama, ang ating Diyos Ama sa langit, ay sobrang mapagbigay. At lagi siyang nagbibigay kung kailan nangangailangan na. Ang mundo ay nangangailangan ng kaligtasan. Anong binigay niya? Sinong binigay niya? Si Jesus. For God so loved the world that He gave. May binigay ang Diyos Ama, kanyang anak. Nung nangangailangan si Abraham at Isaac ng alay, papatayin na ni Abraham si Isaac. Nangangailangan ng alay, bigla na lang may binigay ang Diyos na tupa, nakasabit ang sungay. Nung si Samson, nahuli si Samson, bulag na siya. Kailangang masira yung templo at mamatay ang lahat ng Pilisteo. Anong binigay ng Diyos kay Samson? Kalakasan. Binalik ng Diyos, binigay ng Diyos ang kalakasan kay Samson. Nung yung balo, wala nang pagkain, si Elijah nagugutom, isang patak na lang isang meron o wala na yata langis. Anong binigay ng Diyos? Pinuno niya yung lalagyan ng langis. Kapag nangangailangan, ang Diyos laging may binibigay. Ganun ka-generous ang ating Diyos. Nung si Ruth nangangailangan ng asawa, anong binigay ng Diyos? Asawa at hindi lang basta lalaki, pogi at mayaman. Kung anong wala sa iyo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung anong kulang sa iyo, pupunuan ng Diyos yon. Amen. Kung anong kailangan mo, ibibigay yun ng Diyos. Minsan lang naiinip tayo, minsan lang ang dami nating dahilan. Minsan lang choosy tayo. Choosy ka pa. Tama nga sarili mo. Minsan lang maarte pa tayo. Minsan dami nating dahilan. Lord, bakit yung mga masasama, yung aking kakilala doon na sa mga sama naman ng ugali, siya pa yung madaming pera, ay di sumama ka sa kanya, sabay na kayo pa impyerno. Lord, kalaki naman ng 10%.
Minsan ang ginagawa natin, sahod. Ibabawas ang pambayad ng tubig, ng ilaw, ng kuryente, ng internet. Pambayad ng utang sa kapwa, ibabawasan ng 10%. Tama, mali? Mali. Minsan dahilan natin yung sa Lord. At minsan pa, dinadahilan natin oy, alam naman ng Lord yun. Lord, kita mo naman ang sitwasyon ko. Alam mo sigurong, alam nyo kung bakit saktong 10% para may pamantayan na. Pag sinabi kaya natin sa Lord na, Lord, kita mo naman kailangan pasensya na, pwede kang, hindi ko muna ibalik. Ano kayang itsura ng Lord sa langit? Minsan din, Lord, ako naman yung nag-tithes, hindi na ako magtatanim, yun na yun. Iba nga ang pagbabalik sa generosity, diga. Minsan naman, ano ba mga dahilan? Pag nakikita mo lalo, tamo tong mga to. Sila lamang yung binless ng Lord, ako hindi. Hindi na naman mangyayari yun sa akin. Ano sabi sa Malakay 3:10? Subukan nyo ang Diyos. Sabihin nyo, subukan nyo. Alam nyo ba pwedeng hamunin mo ang Lord? Ay subukan ng Lord Naranasan nyo na maghamon ng ano? Mahal mo ako? Tayo na. Kaya nasasaktan. Sino dito yung ako kasi, ang aking ama ay sobrang bait. Ang aking ina ay mabait. Ang aking bianan ay sobrang babait. Swerte ko talaga. Hindi nga honestly, swerte ko may mabait akong ina, may mabait akong nanay, mabait akong tatay, may mabait akong ama. Kung pipili kayo na mapapangasawa, kilalanin nyo muna ang bibiyanan ninyo. Promise. Minsan sinusubok sila, Daddy, wala akong papadala na yan Gcash. Sa akin nanay, nagpuntang, walang swerte. Hindi pala swerte, blessed. Blessed ako sa asawa ko, kinokorek ako. Kung pipili kayo ng asawa, ganitong technique. Pag gagraduate yan, dapat nandun ka sa baba. Akyat yan na sa taas. Kukunin ng diploma, kakamay sa mga university. Siguraduhin mo pagbaba niya sa hagdan, nandun ka. Ganun ang ginawa ko. Pag wala ka sa baba, fake yung diploma na makukuha niya. Diyan may sasalo sa'yo sa baba. Wala. Wala. Ako, pupunta ako sa graduation mo. Kasi tayo, blessed ako sa aking mga magulang. At minsan pag nahingi ako pag mabuti ang magulang mo, kapag sinubok mo sila, bibigyan ka nila. Ay ang pinakamabait na ama ay ang ama natin sa langit. Sobrang bait. Ba't hindi nyo subukan? Lord, kailangan ko Lord, bago nga sasakyan. Lord, kita mo po Panginoon, may kailangan pang bayad, ikaw nga mag-provide. Promise! Sa biyaya ng Lord, mangyayari yun. Amen. Minsan, dinadahilan natin, Lord, saan ko kukunin yung pangtanim? Tingnan nyo na lang ang ating mega church. Tingnan nyo ang Church of Rosario. Yung isang poste doon, 1 milyon na. Saan ka kukuha na ganong pera? Isang poste yun, mga ilang poste yun? May 20, 30. Saan kukunin yung 1 milyon? Ganon kay bait ang ating Diyos. Minsan, dinadahilan natin, Lord, estudyante pa naman ako, maliit pa lang aking sahod, aking baon. Lord, saka na ako magiging generous kapag may trabaho na ako. Kapatid, ang napapagkatiwalaan sa maliit ay mapapagkatiwalaan sa malaki. At ang napapagkatiwalaan sa malaki, mapapagkatiwalaan sa maliit. Kapag may kinonvict sa iyo ang Lord, ganyan ginagawa minsan sa amin ni Rocky Minsan kay Rocky nakain kami sa restaurant, tapos sasabihin mo, mahal, sabi sa akin ng Lord, bigyan ko daw yun. Ay, bigyan mo, puntahan mo. Ay, nahihiya ako, ikaw ang magbigay. Ako gang kinausap ng Lord, hindi kayo ikaw magbigay. Minsan ganun.
Minsan ko-convict na lang kami magtanim sa ganito, magtanim kay ganito, magtanim sa church na ganito. Pag kinonvict kayo ng Lord, walang hesitation, magtanim ka. Ngayon, kino-convict kayo ng Lord, tamnan yung katabi nyo, tamnan nyo. Kahit ang laman ng pera nyo, 20, bigay mo yung 20, tanim mo yung 20 sa katabi mo. Sa dami ng ating dahilan, meron din mga what if. Sabihin nyo nga, what if? What if nag-stop tayo pagiging generous kung kailan malapit na yung breakthrough? Kung kailan malapit na yung finish line? Alam niyo po yung ating reverend sa Las Piñas, lagi niyang dinetestify, si Rev Edwin. Hello po. Si Rev Edwin ay lumaki sa squatter area. Siya daw tinoloko niya, tinatawag niya kanya sarili na squatter na pastor. Nakilala niya si Bishop. Kita niya, ang dami nagtatanim. Nahihiya daw siya, 50 pesos ang laman ng bulsa niya. Nahihiya naman daw siya magtanim kay Bishop at 50 pesos daw. Pero alam niyo, kahit hindi siya tumigil. Tinatamnan pa rin niya si Bishop. Hanggang sa tumatnim sa kanya ang konsepto ng pagtatanim, biniles ng Lord ang kanyang church, ang J1 sa Las Piñas. Napalaki ang church. Amen. Pagpalakpakan yung Lord. Lumago ang life group niya. Ang mga life group niya, mga mayayaman tao sa Ayala, Alabang, sa mga daang hari, mga subdivision doon. Nagkaroon, alam niyo, isang squatter na pastor, nagkaroon daw ng Mercedes-Benz. Akalain mo yun? Saan pang gagaling yun? Sa habag at biyaya ng Lord. Kasi hindi siya tumigil sa pagtatanim. Kakatuwa nga din, kwento ko lang, si Reb Jamil naman, ating pastor sa J1 Cainta. Naglalakad lang daw siya isang araw. Magtatanim din yun. Nakita siya maganda sa sakyan. Hindi ko lang tanda ko anong sakyan niya. Nung tinitingnan niya for sale, sabi niya, wow, ang ganda. Nakita nung may-ari. Sabi, ay sir, magandang hapon. Sir, maganda? Oo sir, maganda. Gusto mong bilhin? Bibigay ko sa magandang offer. Ay nako sir, wala akong perang pambili niyan. Meron akong budget pero hindi para dyan. Salamat na lang po. Sige. Ay sige po sir, salamat po. God bless na lang po. Pastor ka? Ayo po sir, ako po'y pastor dun sa J1, Jesus Down United One sa Cainta po. Gusto mo? Ay hindi nga po sir, wala akong kotse, wala po akong pambili. Ay hindi, ang tanong ko kung gusto mo. Nung gabi, ang kanyang asawa, bigla na lang nung may maliwanag na sasakyang pumasok sa kanilang garahe. At tinanong, saan galing yung kotseng yan? Saan mo ninakaw yung kotseng yan? Sabi ni Rab Jamel, mahina ka tayo sa Lord. Tanungin mo katabi mo, mahina ka ga sa Lord? Mahina ka ga sa Lord? Diba? What if, kaya tayo nagiging generous, hindi lang para may matanggap, kundi para maraming tao maligtas. Alam niyo po bakit ang J1 Rosario yung ngayon inapupuno? Yung mga dating kabataan nila na nagkaroon na ng trabaho, sinasabi sa kanilang magulang, tatay, hindi ko kayo bibigyan ng pera pag hindi kayo sumama sa church. At dahil doon nasama ang magulang sa church, what if kaya tayo nagiging generous para mabago ang pananaw mo sa buhay? Sino dito yung nakakain na sa mga mamahaling buffet? Mga 900, 2,000, Yaki Mix, yung lahat na ng urin, Yaki Mix, Buffet 101, Vikings by the Babe, Vikings sa BF Home sa Parañaque, pinaka the best. Yung Anli, di ba? Minsan maisip natin, mahal naman doon. Mahal naman doon. Sino nagsasabing mahal doon? Taas ang kamay. Taas ang kamay sabing mahal doon. Taas ang kamay nagsasabing mahal naman kumain sa ganon. Sino ditong
Sino dito yung pag napuntang SM, parang nahihirapan pumunta sa mga Uniqlo kasi ang mahal ng mga t-shirt. 850 ang isa sa mga H&M. Alam nyo, may nabago sa akin, sinabi sa akin ng aking ama. Ito, Fini, mahal lang yon sa mga taong wala. Ang sarap dumating sa point na tinupad ng Lord yung Ecclesiastes 5 verse 19 sa atin, na na-enjoy na natin yung blessing na binibigay niya. Na nakain tayo sa mga gusto natin, na-enjoy natin ang mga relasyon sa pamilya natin, nabibili natin yung mga gusto natin, at nakakapag-road trip tayo kung saan-saan natin gusto. Kasi binago tayo ng Lord, binago ng Lord ang ating mindset. At nagsimula yan sa pagiging generous. Alam nyo, next, makakarating ka rin doon. Sabihin mo sa 10 tao, makakarating ka rin doon. Full band, please. Keyboard it, full band. Sabihin mo, dagdagan mo pa ng 5 tao. Sabihin mo, makakarating din tayo doon. Makapangyarihan declaration natin. Makakarating ka rin sa hindi mo iniisip na sa blessing ng walang dalang kalungkutan. Amen. Makakarating din tayo dun sa masagana at lahat ng ating pinaghirapan ay tinatanggap natin. Amen. At gusto kong panghawakan nyo tong verse na ito. Awit 85 verse 12. Sabi doon, buhay ang Diyos. Amen. Makapangyarihan ng Diyos. Sabi doon, tiyak na ibibigay sa atin ng Panginoon ang mabuti at magkakaroon ng ani ang ating mga lupain. Alam niyo yung keyword dyan, tiyak. Sabihin niyo nga, tiyak. Sabihin niyo, tiyak. Sigurado. Tiyak daw na ibibigay sa atin ng Lord ang mabuti. Kaya hindi mo deserve ng hindi mabuti. Hindi mo deserve ng pangit. Hindi mo deserve kung ano mang relasyon ang meron ka. Iwan mo muna yan. Deserve mo ng mabuti. At sabi doon, magkakaroon ng ani ang ating mga lupain. Palakpakan mo naman ng Lord. Dami ko pa sasabihin, pero tumayo na tayo. At I'm so excited sa gagawin ng Holy Spirit. Simple lang ito. Paano magkaroon ng ani? Sabi doon, tiyak magkakaroon ng ani. Amen. Tiyak ka may aanihin. Pero, ito ang tanong ko, paano ka aani? Ay, dapat ganito, step 1, step 2, step 3. Hindi pa ganun concept. Paano ka aani? Kapag ikaw ay may tinanim. Imposible nga ani ka kung wala kang tinanim, di ka? Pwede tayong magkaroon ng ani pero nangunguha tayo sa kapitbahay. Kami po, sa tapat ng aming bahay, may puno ng kalamansi. Alam mo yan. At kahit na nagtanim, ayan si Tita Jess, yung dating may-ari ng aming bahay. Yung may-ari pala ng aming bahay, sorry, na inuupahan namin. Nakakayang kumuha kasi sa kapitbahay. Pero alam nyo, may tanim din palang kalamansi dun sa loob ng aming bakuran at namumunga na. Ang sarap na kinukuha mo ang sariling kalamansi mo. Ang sarap na may dati nabili ka pa ng sili pero may sarili ka ng tanim na sili. Ang sarap na dati, ang mahal ng isang tangkay ng dahon ng sili pag ikaw magtitinola pero may sarili ka ngayong puno ng sili. Paano ka ani kapag ikaw ay may tinanim? At sabi nga natin, what you sow, you will reap. Kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Simple concept. Nagtanim ka ng kabutihan, aanin ka ng kabutihan. Nagtanim ka ng tulong, aani ka ng tulong. Nagtanim ka ng finances, aani ka ng finances. I challenge you, if you want to money, financial prosperity, start being generous right now. Oh, it's hard. Pero ang binabago natin dito ay hindi
hindi bulsa. Ang binabago natin dito ay puso at isip. At alam niyo po, isa pang sikreto, kami po kasi ni Pastor Rocky mahilig kami sa kapeng barako. So pag nagpapakulo kami ng kapeng barako, pag luma na, yung coffee grounds, yung powder na ng kape na iiwan. Alam nyo, ang kape daw, kapag inilagay mo sa lupa, pampataba ito ng lupa. At kaya pala, yung kapeng barako pag ubos at tinatapo ko doon sa pinakamalapit na halaman doon sa pintuan namin. At yung halamang yun ay lumago ng mas malaki kumpara doon sa ibang halaman. Kasi ang kape ay pampataba ng lupa. Alam nyo ang pampataba ng lupa? Alam nyo kung ano ang pampataba ng ani sa ating mga tanim? Ito. Hindi pinaghihirap ng Lord ang mga naglilingkod sa Kanya. Kapag naglilingkod ka sa Lord, yun ang pampataba ng iyong tanim. At kapag naglilingkod ka sa Kanya, hindi ka paghihirapin. Testimony ko po ang aking pong nanay at tatay, aking bianan, kagagaling lang sa US. For the first time in their life, nakarating sila sa US. Sila ay ilang magkakapatid na mag-aasawa, 3. Nag-apply ng US visa, sila lang ang nakatanggap. Nakapunta sila sa US nang walang ginastos. At bawat yapak nila sa US, sa California, may nagtatanim sa kanila. Nakabili ng mga Gucci belt, may nagtanim ng Gucci belt, may nagtanim ng $500, $300, may namit sila. Uy, Pilipino ka? Oo, Pilipino ako. Taga saan kayo? Quezon. Ay, saka sa Quezon, Lukbanin ka din. Lukbanin din ako. Tinrip sila ng 5 hours papunta sa San Francisco kung ando si Steph Curry. Ganong mga bagay. Kasi yung sa taon-taon ng paglilingkod na ginagawa nila, hindi sila pinaghirap ng Lord at binilas pa sila. I challenge you, be generous. Patuloy magtanim, patuloy ibalik ang ikapo at maglingkod ka sa Panginoon kasi siguradong hindi pagpapalain ka ng higit-higit sa iyong inaasahan. Taas natin ating mga kamay at pagkat tayo yumuko at pumikit. O kahit pumikit ka lang, o itaas mo iyong kamay. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Alam ko po na mahal niyo ako. Kaya alam ko po, Panginoon, na deserving ako ng biyaya. Deserving ako ng pagpapala. Deserving ako ng masaya at masaganang pagpapala. Deserving ako na pagpalain dahil nagbabalik ako ng ikapo. Deserving ako ng pagpalain kasi generous ako. Panginoong Jesus, patuloy niyo akong bigyan ng generous heart. Alisin niyo po sa isip ko ang poverty mentality, ang pagiging kuripot, ang hindi pagbabalik sa iyo. At ilagay mo sa puso ko na ako ay blessed, ako ay pinagpala bawat segundo ng buhay ko. Salamat po, Panginoong Jesus. Ako na lang magpe-pray. Lord, sa lahat na nakataas ang kamay, Lord, breakthrough is coming. I believe you are doing good things in our lives. Meron dito nararamdaman niya na matindi ang Holy Spirit. Alam ko marami sa inyo nararamdaman ngayon ng Diyos, pero marami din sa inyo nararamdaman ng banal na Espiritu ngayon. Napapaluha ka, hindi mo maipaliwanag, pero dahil nararamdaman mo banal na Espiritu, ibig sabihin may matinding breakthrough na dadating sa buhay mo, sa pamilya mo. Receive it now in the mighty name of Jesus. Lord, give us a generous heart. At ngayon, agos ang pagpapalang dadating sa amin. I'm blessed to be a blessing, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Binabalik namin sa inyo. Binabalik namin sa isang mabuting Ama. Sa isang mapagmahal na Ama. At sa Ama na handang subukin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng deserving ng pagpapala, magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Lord at mag-high five ka